nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino ang nagsabi ko? Sila. Malacanang. Hindi ko pakilalang Malacanang. Sabi ko. Mga kababayan, nakatanggap umano ng detret itong mga organizer ng hakbang ng maisog na gaganapin dito sa Bulacan. At hindi lang po ang mga organizer, kundi ang iba't ibang may-ari ng lupa na sinubukan nilang kausapin at pumayag naman sa gaganaping Peaceful Rally ng hakbang ng maisog. Ngunit kalaunan, ilan sa kanila ay umatras dahil sa takot na posible o manong pag-iinitan ang kanilang negosyo at pati na rin sila ang posibleng mawala. Ngunit itong bagong pumayag nga na gagamitin ang kanyang private property para sa hakbang ng maisog prayer rally, abay siya naman po umano ngayon ang ginigipit at nilapitan umano ng mga taga Malacanang at sinabihan na huwag ipagamit ang kanyang lupain at ang munisipyo naman at ang Kapitolyo abay pahirapan umano sila magbigay ng permeso kahit pa ito ay nakasunod umano sa ating saligang batas. Bakit nga ba mga kababayan na ayaw nila pumayag sa gaganaping prayer rally ng hakbang ng maisog? Alam niyo na po ang sagot, dahil marami na namang mga isyo sa ating gobyerno ang posibleng mahalungkat, makakapalpakan ng administrasyong Marcos at ang paghahamon sa kanya na magpa-drug test ay posibleng maulit na naman. Lalong-lalo na po mga kababayan, itong panibagong interview ni Lisa Marcos kung saan ay inamin niya na galit pala ito kay Vice President Sara at iba't ibang personalidad na dating kaalyado ay inamin niya na po na talagang natanggal at sa audio nga na nag-leak po kay Maharlika, siya pala ang nagpatanggal. Dahil hindi pumayag na i-promote or i-appoint nga itong si Mel Robles at ang isang umano'y smuggler na si Michael Ma, Kevin Rodriguez, ay pinasibak. Purong sulong ngayon ang may-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari. Kasabay niya na itinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sana'y simpleng pagpapaalam lang. Di ba? Kung ano yung bibigyan ng permit, kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nandigan po yung usapan namin may-ari. In fact, pwede nga po yung sila, dapat nga labas yung gobyerno dyan. Kaya na po tayo, para lahat po tayo bukas kami malinis. Bigyan nyo na lang po kami na explanation bakit po nahihirapan kami buwan ng permit. Kasi malinaw po sa sinasaan ng BP 880 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules. Alam naman natin po mga kababayan na kapag nagbigay sila ng permit, baka magaya po sila doon sa gobernador ng Davao del Norte, sa mayor ng Cebu City at ilan pa sa mga opisyal ng ating gobyerno na nagbigay ng pahintulot na magkaroon nga ng pre-rally ng hakbang ng maisog. Sila po ay ginigipit at posibleng hindi sila makakuha ng proyekto para sa kanilang bayan. Kaya maintindihan po natin ang lokal na pamahalaan nitong Bustos mga kababayan dahil naninigurado lang sila na hindi po sila pag-iinitan ng administrasyon. Dahil alam naman po natin, sa ngayon ay pilit nila pinapatahimik ang mga kumukontra sa kanila, lalong-lalo na pag nagsasalita patungkol sa mainit ngayon na isyo, itong China-Pilipinas at ng pakikialam o parang ginagawang tuta kasi tayo ng Amerika. Buwabalik na naman tayo sa dati nating kagawian, which is tinuwid na po yan ni dating Pangulong Digong at hindi ito pumayag na kukontrolin ng mga kano. Pero ngayon ang nangyayari kay BBM, parang gano'n na naman po mga kababayan po natin. So sana haka-haka lang ito at mali sana tayo ng pananaw. Kung magkakatotoo kasi itong gulo na mukhang ngayon
ay pinaghahandaan na po. Kasi kahit media, tinanong na nga po ni Senator Robby Padilla kung ang media ba ay handa na sila kung sakaling magkaroon nga ng hidwaan or gulo dito sa ating bansa. So sa ngayon, mga kababayan po natin, matutuloy naman ang hakbang ng maisog. Ngunit nagsalita pa rin ang ilang organizer sa kanilang nararamdaman na umano'y panggigipit at pahirapan nga po na magkaroon ng permiso para sa hakbang ng maisog. April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on may tumawag dun sa may-ari kinabukasan at ang sabi pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinagagay nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino ang nagsabi ko? Sila. Malacanang. Yun ang pakilalang Malacanang. Sabi ko, ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinupo. So, posibleng taga Malacanang, posibleng hindi taga Malacanang at ginamit lang yung pangalan ng Malacanang para nga naman parang matakot itong may-ari ng lupa. Siyempre, Malacanang ang ginamit mong pangalan eh. Posibleng ibang grupo pero ginamit lang ang Malacanang para nga naman talaga matakot itong may-ari, mga kababayan po natin. Pero nakakabilib po ang ginawa nitong may-ari dahil ituloy niya pa rin. Hindi niya inatras. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki po na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong Maisog Rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar, ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi Yan lang. Baka hindi sila mabigyan ng project. Lalo na si Tambalos-Los pa naman. Kontrolado itong House of Representatives. Talagang gagawa yan ng paraan. Kung binigyan ng isang task, itong si Congresswoman, pigilin mo yan. Alam mo na, kapag pinigilan mo yan, mayroon kang paldo-paldo sa akin kapag hindi matuloy ang rally. Ang problema, kapag matuloy, wala kang paldo-paldo. Nga. from Congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultant noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ang Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So this government should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. So kaya na nga po mga kababayan po natin at nagsalita na nga po ang ilang organizer at mismo ang may-ari kahit dito sa munisipyo ng Bustos
ay pahirapan po sila humingi ng permiso nga, mga kababayan po natin. So, pero ganun pa man, at dahil masyadong magaling po at matatalino po itong nagpa-process or gumagawa, organizer nitong TAPS, ay talagang matuloy pa rin itong mangyayaring bukas na hakbang ng Maisog Prayer Rally dito sa Bustos, Bulacan, mga kababayan po natin. So katulad ng inaasahan na po natin na medyo lalaylo na po itong si dating Pangulong Digong, at baka ang kanyang mga sasabihin ay hindi nagaanong banat dito kay BBM, dahil alam po natin na mukhang nag-usap na sila ni Vice President Sara doon pa lang sa nangyaring tagom, at magiging sentro po ang usapin dito sa plano ng Pilipinas sa China, at ang posibleng kasunduan ng Amerika at ng Pilipinas, at ang mga pulisiya po sa ating gobyerno, lalong-lalo na itong sinusulong nilang Chacha na talagang kinukontra po natin dahil posibleng magkakaroon ng term extension at sila pa rin ang mamumuno sa ating bansa. Hindi po papayag umano ang TAPS. Ito po ang kanilang layunin kasi ay government transparency. So dapat magkaroon ng transparency sa ating gobyerno, which is good governance kung tutuusin. Marami naman sa ating mga congressman, mga mayors na sinusulong itong good governance. Ang problema nga lang, takot lang sila na manindigan dahil ang kalaban nila unang-una ay Malacanang, na never po, na parang wala sa kanyang kampanya itong good governance. Tingnan nyo po ang nangyayari ngayon, mga kababayan po natin. Garapalan, harap-harapan na korupsyon ang nangyayari sa ating bansa, pero mukhang walang aksyon ang ating administrasyon. Sana mali po tayo, mga kababayan po natin, sa ating nakikita, sapagkat ang sinasabi naman ng media puro na lang magaganda. So wala na po yung mga media na nagki-criticize, hindi kagaya ng administrasyon ni dating Pangulong Digong. Lahat na media open mag-criticize. Ngayon po ay nanahimik na sila. So ika nga ang sabi, baka nabusalan. So yan muna yung ating update, at abangan na lang po natin bukas ang mga pasabog sa mangyayaring pre-rally ng Hakbang ng Maisog dito sa Bustos, Bulacan.